morning guys! We're here at NAIA Terminal 3. So right now it's almost 2 a.m. And medyo marami pa rin tao kahit 2 a.m. now. Anyway, we have a 5 a.m. flight going to Hong Kong. Pero ngayon, i-document muna natin yung magiging process dito sa airport. So we're flying with Greater Bay Airlines and ang flight natin is at 5 a.m. So it's my first time flying with Greater Bay. There's also a guide for those na first time lang napupunta sa ibang bansa and first time na magta-travel. So ano nga bang gagawin mo kapag na-secure mo na yung ticket and nandito ka na sa NAIA Terminal 3? Okay, let's go! Right now, we're here at Gate 2 of NAIA Terminal 3. So ito siya. Kailangan ninyong ipakita sa guard yung booking details niyo para may proof na nakapag-book kayo or may flight kayo. So the first thing that I usually do kapag nakarating ako sa airport is look for the screens na nagfa-flash ng flight information. So, ang flight natin is HB232. Dito sa screen, nakalagay dyan flight, destination, estimated time of departure, counter, and then status. Nandun siya sa HB232. And then, counter DO1, O5, and then open na siya. So, ito yon, hanapin nyo to. Malaki naman yung sign dito, so di kayo talaga mawawala. If hindi pa kayo nakakapagbayad ng travel tax for international travelers, meron tayong mga booths dito. Pwede kayo dyan magbayad. Hindi naman na masyadong mahaba yung mga pila dito ngayon. So, convenient naman na siya. But if wala kayong time pumila, nagmamadali kayo, pwede na kayong magbayad online. So, lagay ko na lang yung link below. It's 1,620. Pero iba yata yung price niya for business class. Nakapilan tayo ngayon dito sa Greater Bay check-in counter. Dito guys, update lang. Malis tayo dun sa mahabang pila kasi that's for people pala with check-in baggage at dun sa mga hindi pa nakakapag-online check-in. So, ang ginawa ko is nag-online check-in ako sa phone ko and then sabi ng staff, pwede na raw ako pumila dito. So again, this lane, this is in D2. This lane is for PWD, senior citizen, and yung mga naka-online check-in na magbabag drop, and yung mga naka-online check-in na magpiprint ng boarding pass. And then the other counters, those are for mga hindi pa naka-online check-in and mga magbabag drop. Good morning. Nakapag-online check-in? Nakapag-online. Ma'am, regarding po sa online check-in, ma'am, to confirm your seat na window seat, ma'am. Yes po. Baka gusto nila ma'am maupo po sa emergency exit row with more leg space po. No. Okay Okay. na po. Yes. Pag-evaluate na po tayo ng travel tax, Yes, okay na rin. online po. Yes, online. Sige po. Picturean ko na lang po yung receipt. Okay. Then hand carry mo ma'am, lagyan Yes. ko lang po ng tag. Okay. Dito na lang. Boarding pass, Miss Ella po. Thank you Yes. for waiting. Your seated on window seat po will be sa gate 114 and our boarding time po. May travel ka na ma'am? Yes, meron. Sige po. Proceed na po tayo immigration. Thank Okay, you. thank you so much. Ngayon na nakuha na natin yung boarding pass natin. It's this one. Pumunta na tayo sa immigration. Pila na tayo. By the way, may money exchange dito. So, if need nyo mag-money exchange, ayan, pwede kayo dyan. Pero na-try na namin yan. Medyo lugi actually yung palitan dyan. So, I really suggest na mag-withdraw na lang kayo dun sa destination ninyo. By the way, make sure din pala na mag-fill out kayo ng e-travel before kayo mag-pass through the immigration kasi hanapin yan or kailangan nila sa records nila yan. So, if hindi pa kayo nakapag-fill out nun online, pwede naman dito. So, ayan, may QR code dito. Fill out nyo lang doon, lalagyan nyo lang yung flight details ninyo, personal details. And ayun, may QR code ibibigay sa inyo, then kailangan siya ipakita dito sa immigration. So, from domestic departures, maglakad lang kayo papunta sa left, nandun yung immigration. So, bawal mag-film dito. So, I'll keep my cam muna and then update ko kayo as soon as makalagpas. Wala naman masyadong pila. Let's go. 114. So, let's look for gate 114. Okay, recap lang tayo ng process kapag may international flight kayo from Manila. Specifically here in Terminal 3. So, pagdating ninyo sa Terminal 3, no worries naman kung saan kayong gate maibaba kasi isang diretso lang naman siya. So, isa lang yung patutunguhan nun. So, technically, iba-ibang doors lang siya. Pagdating ninyo, prepare nyo lang yung itinerary ninyo or yung proof ng booking ninyo. And then, ipakita ninyo siya dun sa security guard na nandun sa entrance. Pagpasok ninyo, hanapin niyo yung screens na
nandun sa harap ng check-in counters. Doon naka-display kung saang check-in counter kayo dapat pipila. Flight number, nandun na rin, destination, estimated time of departure. Meron ding isang column doon. Doon nakalagay kung saang counter kayo dapat pipila. Doon yung makikita if open na ba yung check-in counter ninyo. Kapag nakuha nyo na yung boarding pass niyo, nakapag-check-in na kayo, diretso na kayo sa immigration. Nasa tabi siya ng domestic departures. Make sure to prepare your e-travel first before kayo pumasok sa immigration kasi chine-check nila yon. Before kayo pumasok sa immigration, meron dong guard and then ipakita nyo lang dun yung e-travel QR code ninyo kasama na yung passport and boarding pass. So, double check lang nila yun and then pasok na sa immigration. Pila kayo, then after immigration, security check kayo. After that, look for your gates. Yung gate makikita niyo sa boarding pass na binigay sa inyo. But may times na hindi final yung nandun sa boarding pass. So, make sure na maging alisto and maging alert in case may announcements. And i-check nyo rin yung phones nyo kasi minsan nagsisend din sila ng text kung nalipat yung mga flight ninyo. Usually, dyan din sinesend if kunyari na-delay yung flight ninyo or canceled. So, make sure to be alert. Wait for boarding, wait for your flight. Pwede kayo kumain habang nag-aabang dito sa boarding gates. And then, always be respectful as usual. And, ayun, enjoy. We're boarding. Thank you. See you, Papa! Welcome to Hong Kong! Tapos na tayo sa immigration and meron lang tayong mga asikasuhin before tayo lumabas ng airport. Number 1 is maghahanap tayo ng ATM para makapag-withdraw tayo ng cash or ng Hong Kong dollars. Mag-a-avail tayo ng Octopus card. Yun yung parang beat card nila dito or easy card. Pwede natin yung gamitin sa buses, sa trains, pati sa kahit sa food or kahit sa other shops. And then, figure out natin kung paano tayo pupunta sa hotel. Anyway, nandito tayo ngayon sa mga kuhaan ng baggage. May screens dito. Doon nakalagay yung flight numbers, airline, and kung saan kayo galing. Okay, so may nakita ko dito na HSBC. I think this is okay. I think okay naman yung conversion and then we'll use our GoTime Visa card. Cash withdrawal time. Then, savings. 1,000 Hong Kong dollars muna tayo. Continue without conversion. And third card. Hello! Exit na muna tayo. Welcome to Hong Kong! Nandito tayo ngayon sa area na to. Kuha na lang tayo ng Octopus card from here. I think available naman dito. Hello, do you have Octopus card here? Yes. Okay, I'll get this one, the adult version. Yes, just one. Thank you so much. Thank you. Validity daw nito is 7 years. Tapos ang laman niya is $128 na stored value. Nakalagay, this card has no deposit and is non-returnable. We're good na with the Octopus card. Ang ganap natin na next is magbabas tayo going to the hotel. Sundan lang natin yung direction. So may 3 options going to the city. So one is bus, yun yung gagawin natin. Next is Airport Express. So yun yung mas mabilis na way actually, pero mas mahal kasi siya. Para siyang may special train from here papuntang city na. Another option is private transfers. So, meron yan sa Klook. Pwede kayo mag-book na private transfers or sa hotel ninyo. Check ninyo if may available na private transfers. So, we're here now. Sinundan natin yung signs. Another option pala is Uber. Nakalimutan ka isama. So, pwede kayo mag-Uber going to your hotel. Pag maramihan kayo, I think sulit naman siya kasi maghahati-hati kayo. So, right now, ang agenda natin is pupunta tayo dun sa hotel muna and then ipapatago lang natin yung luggage natin. Meron kasi tayong tour at 11 a.m. Short tour lang naman siya. By the way, paglabas niyo may makita kayo na ganito. So makikita niyo dito yung route, destination, yung stops niya, pati yung oras.
pati fare. So, ngayon, ang titignan natin para malaman natin kung saan tayo sasakay is Google Maps. So, check muna natin. We'll take the A21 bus. Ang fare niya is 34.6 Hong Kong dollars. Let's go! So, dito tayo bababa sa Cameron Road, Nathan Road. Nakapila tayo ngayon dito sa A21. Mula pa yung bus. So, let's just wait. Well, nakalagay naman dun, it's 8:20 yata yung departure niya. So, let's see kung what time siya dadating. The bus is here! Let's go! Lakad tayo ngayon pupunta sa hotel. Tatawid tayo to that area, to that side. Narinig ko yun. Nakaka-relate na ako, guys. Nakaka-relate na ako sa mga TikTok. Ganun nga talaga yung tunog. Okay, let's cross this road. Tada! It's here. Pasok tayo dito. Let's go. According dito sa trip.com na ako. Sa third floor ko. So, stairs tayo. O, diba, hulos na hulos tayo. Anyway, nakapag-check-in na tayo. Naiwan ko na yung bag ko dun sa hotel. And mamaya, 2:00 pa kasi yung check-in. So, babalikan ko na lang siya. Ngayon, meron tayong hinahabol na tour. Nandito tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui Station kasi pupunta tayo sa Prince Edward. So, mag-LRT lang tayo papunta dun. LRT. Mag-MTR lang tayo papunta dun. Let's go. Sana tama itong sasakyan natin. Hey, Prince Edward! Makaka-relate na ako. Akit muna tayo and maghanap tayo ng makakainan since maaga pa. Medyo gets ko na yung train. So, pinanggalian talaga natin is Tsim Sha Tsui Station. Tapos pupunta tayo sa Prince Edward. And then yung Central, dun kasi galing yung train. So, yung train is from Central. And then, yung Tsuen Wan line, yun yung line ng mismong train. So, ayan, medyo na-gets ko na ngayon. Kanina kasi naloloka ako. Ako lang ba? Pero parang feel ko kailangan ko magmadali lagi kasi nandito ako. Ewan ko, obvious naman na fast-paced tong Hong Kong. Pero parang feel ko kailangan pati ako mabilis din. Hello, this one. Sorry, no more this. No. Only this. Okay. Yeah. Just this one. Okay, sauce, It's okay. okay? Yes. Okay, nakabili tayo ng food. Meron dito. It's for $29 lang. Tipid. Sige, hanap tayo ng matatambayan natin. Ito guys, may tubig sila. Water muna tayo. Nandito tayo ngayon sa... Saan nga ba to? Dito tayo malapit sa Flower Market Road. Tapos, ito, school yata to. And, nakahanap tayo ng bench para kumain. Ito yung ating food. Share ko lang tong playground na to kasi sobrang cute niya. May walkway dito. Sobrang dog-friendly niya. Meron silang parang litter for dogs. May walkway siya and then ang dami nag-walk ng dogs dito nila. Ang galing kasi meron lang trash bins. Nalagayan talaga ng waste ng dog. Lagayan ng poops. Nalagay. Clean up after your dog. Ayun na nga, pabalik na tayo sa station, sa Prince Edward Station. So, we're back here at Prince Edward Station. Nandito na rin yung tour guide namin. Anyway, give you a background habang naghihintay pa lang kami. Ang tawag sa tour na to is The Dark Side of Hong Kong. I think Hong Kong is more than just the tall buildings, the shopping, Disneyland. So, ayun, I tried to book this tour. Ilalagay ko na lang yung link in the description below and in the screen. Right now, it's 11:02. Maya-maya siguro magsa-start na rin ito. And let's see what we can learn in this tour. Jake, what do we get? So this is gonna be 150 square feet. Tiny apartment. They want to establish Hong Kong as a capitalistic city. So their government also run at this capitalistic worldview.
So how to do that is that they keep the low income tax rate and also property tax. Welcome. Welcome home. It's only cost like $1,100 to $2,000. So this is a more affordable option for them. Then we call this one. This is the only area they rented, and other areas that will be shared with others. So this one is called cage house. It's 5:20 p.m. here in Hong Kong. So, dapat punta tayo actually sa Peng Chau this afternoon. Pero pinili kong matulog na lang. Minsan ganun talaga. Sa mga ganun pagkakataon, mas okay na maging flexible. Okay lang naman. Marami pa namang destinations dito sa Hong Kong na pwede nating puntahan. Ano ba itong bangs mo? Ayun na nga. Earlier, may may sinamahan tayo na tour. It's called The Dark Side of Hong Kong. It's hosted by Hong Kong Free Tours, if I remember it correctly. Although, kahit Hong Kong Free Tours siya, hindi free yung tour na yon na sinamahan ko. It's a paid tour. And then, I booked it via Agoda. Yung tour na yon, mas nagpo-focus siya dun sa housing problem here in Hong Kong. Which is very interesting kasi kapag naisip mo yung Hong Kong, puro commercial buildings, puro shopping, ayan, Disneyland. Di natin alam kung ano yung nagtatago behind that. In terms of Hong Kong housing, kilala siya pagdating sa cage homes. Let's say, may isang unit sa apartment na to and then isa-subdivide pa nila into, let's say, 4 rooms tapos ipaparent nila per room. Kasi sobrang taas ng housing expenses dito sa Hong Kong and in-explain dun sa tour yung reasons behind that. Yung government na sila kumukuha ng funds nila para ma-sustain yung country. Though, ang nagsasuffer, sadly, is the Hong Kong citizens. May pinuntahan kami na sample na house nung tour operator ng Hong Kong Free Tours. Nag-rent sila ng isang space para gawin siyang kamukha or replica nung usual na bahay dito sa Hong Kong. Usually, ang ginagawa nila dito sa Hong Kong, let's say ako landlord ako, tapos meron akong isang unit dito sa 10th floor ng isang housing building na to. Para ma-afford ng mga tao and para maparenta yung space, let's say hatiin nila yun sa 4. Yung kanina pinunta namin is 10 square feet lang yung laki niya. As in magkakatabi na sa isa 10 square feet na yon yung kama. Kitchen actually, pero parang lababo lang talaga siya. Pero doon na din sila nagluluto. Isang napakaliit na CR. And then yung CR na yon as in toilet lang. Tapos may shower. So, kung mag-shower ka, kailangan nakaupo ka dun sa toilet para magkasya ka dun sa loob. Nandun na rin yung cabinet. So imagine, according to our tour guide, usually yung ganong kaliit na space, pinaghahatian pa siya or 4 people pa yung nagsistay nun. Let's say family of 4. At that size is around 6,000 Hong Kong dollars. So, shinare ng tour guide kanina na $8,000. Let's say, pinakamababa na income ng isang tao sa Hong Kong. So, paano yun? 8,000 na nga lang yung pera mo. Then, yung housing mo pa is 6,000. Ang ginagawa nilang solusyon dun sa problem na yun is yung pag-build ng cage homes. So, cage home yung tawag nila dun sa isang maliit na portion na yun. Kama siya. Basically, sabi nung guide namin kanina, yung subdivided unit na pinuntahan namin kanina, ang kasya dun, 5 cage homes. Para mas madali siya maintindihan, imaginein mo may bunk bed ka. So, may taas at may baba. So, ang ginagawa nila, pinaparenta nila yung taas, pinaparenta rin nila yung baba, and magkaiba yung nakatira doon. Pag nag-rent ka ng cage home, it's about around 1,000 to 1,500 Hong Kong dollars na siya. Our tour guide even said na kahit yung stairs is pinaparenta na rin nila. I think that tour was an eye-opener talaga kasi it's also important na aside from the tourist attractions, aware ka rin kung ano yung meron sa country na yan. Even on the surface level, kasi for sure yung tour naman na yan is just one of a lot of problems. Well, even in other countries din naman, even in the Philippines, alam natin na marami ring problem. So, it would give you a context on what's happening in their own country. So ayun, if you're interested in joining the same tour, I'll just put the link in the description and also in the screen. So ilagay ko na lang din yung other options dyan. Kung saan kayo makakamura, yun, push nyo na yan. Okay, nandito na pala tayo sa Avenue of Stars. Well, kanina pa naman yata to Avenue of Stars.
Anyway, dito tayo sa area na to. Fairness. Maganda. Malamig. Bongga. Minsan papaisip ka talaga dahil may background na tayo dun sa kanina. Magkano kaya ang renta dito, no? Yan ang next assignment natin. Magkano ang rent sa tapat ng Victoria Harbor? Magkano ang rates sa Shangri-La Hotel na nasa tapat ng Victoria Harbor? So, later, tingnan natin kung mahanap natin ang sagot na yan. So, naglalakad tayo ngayon pabalik. Naglalakad tayo ng food. Anyway, since patapos na yung first day natin here in Hong Kong, share ko sa inyo yung mga first impressions ko. Ito, honest first impressions ko. Pagkalapag ko pa lang dito sa Hong Kong, kasi sa immigration pa lang, medyo intimidate na ako kasi parang sobrang fast-paced ng lahat ng bagay. So, as in, kahit sa immigration, yung mga staff, pagdating namin, parang pinagmamadali kami na, go na, go na. Wait lang, na-distract ako. Chongqing Mansions. Ayun na nga, ulitin ko na lang ulit. To be honest, pag alapag ko pa lang dito sa Hong Kong, sobrang halata na fast-paced yung lugar. As in, yung staff dun sa immigration, mamadaliin ka na. Ito na, pila na kayo, dito na kayo. Ayan. Well, sa POV ng Pinoy na sobrang sanay sa customer service, parang mararatel ka talaga kapag ganun. And parang feeling, hala, mali ba yung ginagawa ko? Or parang nakakatakot gumawa ng mali. Yun yung first impression ko, na sobrang fast-paced niya. Partly dahil na-intimidate din talaga ako. Kasi before ako pumunta dito sa Hong Kong, syempre nagsasearch na ako, nanonood ng videos. And then from Filipinos, mostly, ang comments about Hong Kong is that rude yung mga tao. Siyempre parang niready ko na yung sarili ko. Also sa food, yung food kasi nila wala pa ako masyadong nakakain kasi yung kanina nahanap lang natin siya sa MTR. Well, based on that, okay naman yung food. In terms of history, hindi ko na-expect na sobrang dami rin palang pwedeng matutunan. Akala ko sobrang ganda ng buhay nila. Kasi nga naman, mga Pinoy, syempre, nandito yung employers, karamihan ng mga Pinoy OFW. So, i-expect ko na maganda yung life nila dito and wala sila masyadong problema. Kahit ganito ka-advance yung bansa nila, is meron pa pala silang pinagdadaanan din. Saan na ba ako napunta? Naghahanap ako ng food kasi first day pa lang, ang dami ko nang na-discover. Yun din talaga yung pinupunta ko sa countries na binibisita ko. Mas prefer ko na ganun. And ayun lang naman, I'm excited to see what's coming next. Tomorrow, akit tayo sa Lion Rock. And I don't think may makakasalamuha tayo masyado, but I think it's gonna be great kasi nature, tsaka makapag-hike tayo ulit. So, I think it's just a short hike, pero I'm excited for that kasi never pa ako nakapag-hike sa ibang bansa. And, ayun, today magpapahinga lang tayo. After natin kumain. I mean, tonight. Ganap lang ako ng mga kainan right now and then balik na lang ako later kapag nakahanap na tayo. Medyo ang daming options, nakaka-overwhelm. Yun lang. See you later. So ngayon, nandito tayo sa Lock Road and nandito tayo ngayon sa True Fat Porridge Noodle Restaurant. Nakita ko lang siya randomly sa daanan. So, naisip ko, dito na lang tayo kumain. Itong in-order ko ngayon is roasted duck rice. It's $58. Sarap. Get up yung chili. Mabait naman sila dito. Welcoming sila. Noong una lang do, akala nila take out. Siguro ganun kapag hindi ka muna papasok. Ganun siguro yun. Pero, ayun, ginawa ko kasi sa labas ako umorder. Akala siguro nila take out. Sarap nito. Huwag na lang natin i-convert para mas masarap. Coke for $15. Guys, ang bait nila doon. Parang gusto ko na doon kumain forever. Ang bait nila, nag-smile sila lahat. Tapos, nung nakita nila nagbi-video ko, nag-smile din. Tapos tinanong, okay ba? Okay. Tapos sabi ko, okay. Tapos nagbabay din sila. Ang galing. Ang bait naman nila. Goods secured. $10 each. Tudum. Okay, balik muna tayo sa hotel. Kasi ang bigat nito. So that ends our first day here in Hong Kong. Thank you so much for watching. Tomorrow, mag-hike tayo. See you. Bye!